Samantala, patuloy ang pagbagsak ng trust ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa ikatlong bahagi ng taon ayon sa Okta Research. Sa mga nakalipas na buwan, sunod-sunod ang pagkakalantad ng korupsyon sa bansa na posibleng dahilan daw kung bakit nahihirapan ibalik ang tiwala ng publiko. Ang pagbaba naman ng ratings ni Marcos hindi ikinabahala ng palasyo. Narito ang balita. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang isiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga anomalya at isyu ng korupsyon sa likod ng mga palyadong flood control projects. Mula nito, sunod-sunod na rin naungkat ang iba pang mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura, maging ang malalang isyu ng katiwalian kung saan ilang mambabatas at opisyal na ng pamahalaan ng dawit ang pangalan. Ngunit kahit pa sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon patungkol sa korupsyon, nabahira na rin ito ang tiwala ng mga Pilipino sa mga lider ng bansa, partikular na kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kung pagbabatayan ng pinakabagong survey ng Okta Research, kapwa bumaba ang nakuhang trust at satisfaction ratings ni Marcos at Duterte sa ikatlong bahagi ng 2025 o sa nakalipas na 3 buwan. Batay sa tugon ng Masto Survey na itala sa 57% ng trust ratings na natanggap ni Marcos, mas mababa kumpara sa 64% score noong Hulyo. Pinakamalaking bilang pa rin ng nagtitiwala kay Marcos ay mula sa Balanced Luzon na may 67% at sinundan ng National Capital Region na may 55%. Kaakibat nito, tumaas sa 25% ang bilang ng mga hindi nagtitiwala sa kanya habang nasa 17% naman ang mga hindi desidido. Mula naman sa Mindanao, ang pinakamaraming bilang ng mga Pilipino na hindi nagtitiwala sa Pangulo na naitala sa 25%. Pagdating naman sa performance ratings ni Marcos, bumagsak din ito sa 54% mula sa 62% noong Hulyo. 26% ang hindi nasiyahan sa pagganap niya ng kanyang tungkulin. Hindi naman masyadong dinibdib ng Malacanang ang nakitang pagbaba sa nakuhang trust at performance rating ng Pangulo. Sa halip, ipinagpasalamat pa na mayorya pa rin ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa kasalukuyang administrasyon. Yung majority po ay nandun pa rin po yung kanilang trust sa ating Pangulo. Sabi nga po natin, ano man ang numero, mataas mababa, at hanggat nagtatrabaho ang ating Pangulo at ang gobyerno para sa taong bayan, tuloy-tuloy pa rin po at hindi po tayo maaapektuhan ng anumang pong numero. Sa kabilang banda, hindi man kalakihan ang ibinawas, ngunit bumaba rin sa 51% ang trust ratings ni VP Sara mula sa 54% noong Hulyo. Nananatili pa rin ang Mindanao na kilalang baluarte ng mga Duterte bilang rehiyon na may pinakamalaking tiwala kay Duterte na 84% ng kanyang kabuuang trust scores. Pagdating sa kanyang performance ratings, 1 puntos lamang ang ibinaba ng score ni Duterte ngayong buwan, ngunit ang mga resultang ito ay halos pababa na ng mayorya. Isinagawa ang survey noong September 30 hanggang October 4 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na mga kalahok ng survey. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.